May trabaho ka naman dito. Bakit kailangan mo pang lumayo? Kung ito lang ang paraan para gumanda ang buhay natin, handa akong magsakripisyo. Siguradong hahanapin ka lagi ng anak natin. Kaya nga umutang ako ng cellphone para sa anak natin. Lagi ko siyang tatawagan para hindi niya ako mamiss masyado. Bakit kasi mas gusto mo pa sa alabang mamasukan? Kasambahay lang din naman ang magiging trabaho mo. Malaki kasi ang alok na sahod ng mag-asawang magiging amo ko. Ako ang naisip na irekomenda ng mga pinsan ko dahil alam niya ang kakayanan ko. Hindi na daw siya mapapahiya sa akin. Baka naman ganun din ang magiging sahod mo dun. Hindi tatagal doon ang pinsan ko kung maliit lang ang sahod niya. Yun nga lang, tuwing Pasko lang ako makakauwi dito. Pero ayos na yun. 2 taon lang naman ang magiging kontrata ko sa kanila. Matagal din yun ha. Mabilis lang yun no. Para din naman to sa anak natin. Sigurado ka na ba na sa bahay ng mga magulang ko iiwan ng anak natin? Lingguhan lang din kasi ako nakakauwi sa bahay. Sa bagay, hindi naman siya pababayaan ng mga magulang ko. Magbibigay naman ako sa nanay mo para hindi nakakahiya. Kung sa pamilya ko kasi iiwan si Julio, ang layo naman sa eskwelahan at hindi ko talaga maaasahan si inay sa pag-aalaga kahit ang mga kapatid ko. May mga kanya-kanya kasi silang trabaho eh. Wala namang problema kung kila nanay titira ang anak natin. Sigurado na matutuwa pa sila dahil magkakaroon ng bata sa bahay. Mahirap din sa akin na mapalayo sa anak natin. Kaya lang, nangihinayang din kasi ako sa sahod na inaalok ng amo ng pinsan ko. Bihira na sa kasambahay ang ganong sahod sa isang buwan. May trabaho naman ako at hindi ko kayo pababayaan ni Julio. Alam ko naman yun. Kaya lang pareho pa tayong tumutulong sa pamilya natin. Oo nga. Hinihintay ko na nga lang makatapos ang bunso namin para siya naman ang tutulong sa mga magulang namin. Gusto ko na rin kasing magplano tungkol sa kasal natin eh. Gusto ko na nga rin. Lalo na lumalaki na ang anak natin. Sana sa mga susunod na taon umayon na sa atin ang pagkakataon. Ang pagtataksil ay parang kalawang. Dahan-dahang sumisira. Hindi lang tiwala ang nawawala kundi ang pundasyong pinangakong iingatan. Magandang araw, Miss Gwen. Isa rin po ako sa inyong masugid na tagapakinig. Naging libangan ko mula pa noon ang pakikinig sa inyong channel habang abala ako sa pagtatrabaho. Maliban kasi sa nakakawala ng pagod, lahat ng kwento nyo merong napupulot na aral. Tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang Belinda. 30 anyo sa Tubong, Quezon Province. Sa kakapakinig ko sa inyong channel, nainganyo na rin ako na magbahagi ng aking sariling karanasan na may kinalaman sa kulam. Anong sabi ng nanay mo? Tumahan na ba ang anak natin? Oo, inilabas daw ng kapatid ko at binilhan ng ice cream. Ayun, tumahan na daw. Ay, salamat naman. Naiiyak nga ako sa awa kanina eh. Parang dinudurog ang puso ko. Natural na ganun ang maging reaksyon ng anak natin dahil ito ang unang beses na mawawalay ka sa kanya. Parang gusto ko ngang hindi tumuloy. Kung hindi ko lang naiisip na mapapasama ang pinsan ko sa mga amo niya. Panindigan mo na lang dahil inaasahan na ang pagdating mo doon. Sabi mo nga, sandali lang ang 2 taon. Pagkatapos mo sana nun, huwag ka na ulit pumirma ng kontrata. Yun naman ang usapan namin ng pinsan ko eh. Gusto ko lang talagang makaipon. Baka nagugutom ka. Kumain ka na muna habang wala pa ang bus na sasakyan mo. Sa biyahe na lang siguro. Bibili na lang ako ng pagkain. Wala pa kasi akong gana eh. Ikaw ang bahala. Basta kapag nandun ka na, huwag mong kakalimutan na tumawag o mag-chat sa amin ng anak mo. Inad na rin pala kita sa GC ng pamilya namin. Ayos lang ba yun sa pamilya mo? Hindi pa naman tayo kasal eh. Oo naman. Asawa na rin kita. Kasal na lang naman ang kulang sa atin eh. Ayoko lang kasi na may masabi ang pamilya mo. Tanggap ka naman nila eh. Kung hindi, papayag ba silang maiwan ang anak natin sa kanila? Oo nga,
hindi pa rin kasi ako komportable na tawagin silang pamilya na hindi pa tayo kasal. Pagbalik mo, tsaka natin planuhin ang pagpapakasal natin. Kahit simpleng kasal lang ayos na sa akin. Ang mahalaga lang naman sa akin ang makasama ko kayo ni Julio. May kalahating oras din bago dumating ang bus na sasakyan ko. Mahigpit pa kami nagyakap ni Gary. Bago ako umakyat sa bus na magdadala sa akin sa lugar na unang beses ko palang mararating sa buong buhay ko. Sa terminal na lang ako susunduin ni Ate Norma. Nang umandar na ang sinasakyan kong bus, umayos na ako ng upo at sakay na lala ang anak ko. Mabigat man sa dibdib ko na iwan siya para din naman sa kanya to. Halos 6 na oras din bago ko nakarating sa terminal kung saan ako hinihintay ng pinsan ko. Nagpalinga-linga ako at hinanap ko ang pamilyar na muka. Pero sa dami ng tao hindi ko siya makita. Ilang minuto na ako nakatayo lang sa pwesto ko nang marinig ko na may tumawag sa pangalan ko. Paglingon ko, isang matabang babae ang patakbong lumalapit sa akin. Ikaw na ba yan, Belinda? Mas gumanda ka ngayon ah. Wala namang nagbago sa akin. Kumusta ka na, te? Heto, lalong lumaki. Tara, dito muna tayo. Kinakabahan ako, ate. Unang beses ko kasing magtatrabaho sa malayo. Huwag kang kabahan. Kasama mo naman ako eh. Tsaka mababait ang mga amo natin. Inaalala ko rin ang anak ko. Naiintindihan naman kita na mahirap malayo sa anak. Pero sabi mo nga, gusto mong makaipon para sa kanya. Ang liit kasi ng sahod sa atin. Sapat lang para sa mga gastusin namin at nagbibigay pa ako kina nanay. Tapos tagabantay pa ng anak ko. Pagkatapos ng kontrata mo, kung gusto mong umuwi o maghanap ng ibang trabaho, hindi naman kita pipigilan. Yun nga lang, mahal tumira dito lalo na uupa ka ng bahay. Ang plano naman kasi namin ni Gary, pagkatapos ng 2 taon, magpapakasal na kami. Dapat noon pa kayo nagpakasal. Aba, 6 na taon na anak ninyo ha. Gustuhin man namin, hindi namin mauna dahil pareho pa kaming may obligasyon sa mga pamilya namin. Uy, sino nga pala nagbabantay sa anak mo? Iniwan ko siya sa pamilya ni Gary. Ha? O bakit sa kanila? Hindi sa nanay mo? Alam mo naman na malayo sa bayan ang bahay namin. Tsaka alam mo naman na walang tiyaga ang nanay ko sa pag-aalaga ng bata. Sigurado ka ba na maaalagaan kina Gary ang anak mo? Oo naman, tsaka lingguhan siyang uuwi sa kanila. Alam ko na, gutom ka na. Kumain muna tayo bago umuwi ng bahay ng mga amo ko. Kailangan busog ka kapag haharap ka sa kanila. Ayaw kasi nila yung malamya ang kilos. Habang kumakain kami ni Ate Norma sa isang fast food, panay ang kwento niya. Mabait naman daw ang mga amo namin. Huwag daw ako magugulat dahil sadyang malakas lang ang boses nila kapag nagsasalita. Gusto rin daw ng mga yun mabilis kumilos. May 2 anak daw ang mag-asawa at nasa edad 30 na mahigit. Pero kung umasta daw parang mga bata pa. Maselan din daw ang mga yun. Kaya kailangan laging malinis ang buong bahay. Siguro may 1 oras din kami nag-usap bago umuwi. Hanggang sa loob nga ng taxi panay ang kwento ng pinsan ko. Hindi lang sa magiging trabaho ko pati na rin sa naging buhay niya. Pagdating agad akong kinausap ng mga amo niya. Tama nga lahat ng sinabi ng pinsan ko tungkol sa kanila. Puro oo na lang ako dahil hindi ko masyado maintindihan ng English ng mag-asawang Korean. Tulungan tayo sa mga gawaing bahay dito. Maliban sa pagluluto, yun pala ang hindi ko nasabi sa'yo. Hindi kasi sila kumakain ng pagkain Pinoy kaya ako na magluluto ng mga pagkain nila. Okay, grabe ang laki ng bahay nila, no? Buong buhay ko ngayon lang ako nakapasok sa ganitong bahay. Alam mo, ganyan din ang reaksyon ko noon. Ilang buwan din nga akong ganadong maglinis. Katagalan nagsawa na rin. Araw-araw ba naman eh. Ganun na lang lagi ang ginagawa. At least malaki ang sahod mo. Yun nga lang. Tsaka hindi naman sila madamot. Lahat pwede mong kainin. Bakit nga pala umalis yung pinalitan ko? Matagal na siya nagsabi na aalis na.
Umuwi na kasi ang boyfriend niya galing Saudi. Balak na nilang magpakasal. Ah, ganun ba? Buti pa siya ikakasal na. Huwag ka ngang mainggit. Ikakasal ka na rin pagkatapos ng 2 taon mong kontrata mo dito sa amo natin. Sa totoo lang, bigla akong kinabahan. Matagal din kasi ang 2 taon. Hindi kaya maghanap ng iba si Gary? Ngayon mo pa naisip yan. Samantalang nung nandun ka pa sa atin, hindi yan sumagi sa isip mo. Bigla ko lang kasing naisip ngayon. Pero may tiwala naman ako kay Gary eh. O yun naman pala eh. Ikaw naman ang nakakakilala sa kinakasama mo. Dapat kasi, kahit sa West lang nagpakasal na kayo noon. Para sana may pangahawakan ka. Ay, nandito naman na to. Naniniwala pa rin ako na hindi niya ako magagawang lokohin. Huwag kang mag-isip na kung ano-ano. Baka mamaya maapektuhan ang trabaho mo dito. Asensya ka na ate ha. Huwag kang mag-alala. Wala kang magiging problema sa akin pagdating sa pagtatrabaho ko dito. Alam ko naman yun. Ikaw lang ang inaalala ko. Mas gusto ko rin kasing ikaw ang kasama ko kaysa ibang tao. Mas panatag din nga ako na ikaw ang kasama ko. Tama na nga itong drama natin. Baka kung saan pa mapunta. Tara, samahan na muna kita sa kwarto natin. Baka bukas na ng umaga ang dating ng mga amo natin eh. Saan nga pala sila nagpunta? Kapag ganitong araw, nagkakasino mga yun sa Tagaytay. Eh di tayo lang pala sa bahay na to. Ganun na nga. Solo lang natin ang buong bahay. Ang magkapatid naman sa 1 buwan pa uuwi dito galing Korea. Sinamantala na rin ni Ate Norma na wala ang mga amo namin kaya inilibot niya ako sa buong bahay. Para makabisado ko na rin. Tinuruan din niya ako kung ano mga gagamitin na panlinis sa sahig, sa salamin at mga gamit sa loob ng bahay. Nakakalito pero sa tingin ko naman makakabisado ko rin. Magtatanong na lang ako kapag hindi ko alam. Sa gabi lang kami nagkakausap ng anak ko at ni Gary. Dahil hindi pa naman marunong mag-type ng mga salita ang anak ko, nagvo-voice message lagi siya kapag meron siyang gustong sabihin sa akin. Naiiyak na lang ako kapag nagkakausap kami online ng mag-ama ko. Ang hirap pala kapag malayo sa pamilya. Hindi mo dapat pinapakita sa anak natin na umiiyak ka. Maaapektuhan din ang bata eh. Pasensya na, hindi ko mapigilan eh. Naiintindihan naman kita eh. Kaya lang, ikaw naman ang may gusto na dyan magtrabaho. Nangihinayang din kasi ako sa malaking sahod. Malaki nga ang sahod. Pero wala namang day off. At tuwing Pasko ka lang makakauwi dito sa atin. Daig mo pang nag-abroad. Susulitin na lang natin ang mga araw kapag nakauwi ako dyan. Hindi ka ba hirap sa trabaho dyan? Para kasing pumapayat ka eh. Hindi naman, naninibago lang siguro at lagi nga akong puyat sa kakaisip sa inyo ng anak natin. Ayos lang kami dito ni Julio. Huwag kang mag-isip at baka magkasakit ka pa niyan. Siya nga pala, sa 1 linggo uwian na ako sa bahay. Naisip ko kasi na malayo ka na nga sa anak natin. Pati ba naman ako madalang pa niyang makakasama. Mabuti naman mag-uuwian ka na sa bahay ninyo. Kaya huwag ka na masyadong mag-alala dyan, ha? Oo, hindi na. Sabi nga pala ni nanay, mabait at malambing daw pala ang anak natin. Hindi daw sila hirap alagaan. Mabuti't hindi maligalig sa kanila si Julio. Sa akin kasi ang kulit eh. Ganun talaga ang mga bata kapag iba ang kasama. Hindi pa pala kita nakakamusta sa trabaho mo. Puro na lang akong pinag-uusapan natin. Ayos lang naman. Yun nga lang, wala pa rin ako naiipon. Graduating na kasi si Bunso. Laging humihingi ng pera na pang-requirements daw. Kaya sapat lang talaga ang kita ko ngayon. Paano kaya tayo makakaipon nito? Konting tiis na lang at kagraduate ng kapatid mo. May makakatulong ka na rin sa gastusin nyo dyan. Pasensya ka na ha. Problema pa tuloy ang naikwento ko sa'yo. Wala yun. Mas gusto ko nga na nagsasabi ka ng problema sa akin kahit magkalayo tayo. Ayoko lang kasi na pati ako isipin mo. Basta mag-iingat ka dyan ha. O paano? Tsaka na lang ulit tayo mag-usap. Ayoko na napupuyat ka.
Napapanatag naman ang kalooban ko kapag nagkakausap kami ni Gary. Nawala na rin ang pagdududa sa akin na baka maghanap siya ng iba habang wala ako. Nadala lang kasi ako ng mga nababasa ko sa Facebook. Na kapag nagkakalayo ang mag-asawa, maglolo ko talaga ang isa. 1 buwan na ako sa mga amo ko pero hindi pa ako nakakalabas ng bahay. Hanggang gate lang ako kapag nagtatabas ng damo. Si Ate Norma lang kasi ang sinasama kapag pumupunta ng palengke at mag-grocery. Kararating lang ni na Sir at Mama. Aalis na naman sila? Tumawag kasi yung mag-asawang kaibigan nila na Korean din. Niyayaya sila na maglaro ng golf. Anong laro yun? Naku, hindi ko alam. Huwag mo na lang akong tanungin dahil wala akong alam sa laro ng mga mapipera eh. Parati na lang natin solo ang bahay, no? Kahit lagi tayong naiiwan dito, hindi pwede natatamad-tamad tayo. Huwag natin sirain ang tiwala nila. Lalo ka na, lagi kang pinupurin Ma'am Choi. Ang sipag mo daw kumpara sa pinalitan mo. Sabi ko naman sa'yo, hindi kita ipapahiya, ate. Yun nga lang sabi niya, ang payat mo daw. Tinatanong nga niya kung kumakain ka daw ba. Ganito na talaga kasi ang katawan ko. Hindi naman kasi ako tabain. Alam mo kasi, ang amo nating babae, medyo selosa. Iwasan mo na lang na mapadikit kay sir o maiwan kayo sa isang lugar na kayo lang. Naku, wala akong balak na akitin si Sir kung yan ang iniisip mo. Alam ko naman na wala. Sinabi ko lang ito para hindi ka pagselosa ni ma'am. Sabi ko nga may anak ka at asawa sa probinsya natin eh. Kaya bang taba mo ngayon kumpara dati dahil sinadya mong magpataba para hindi ka pagselosan? Ganun na nga. Pero hindi ko naman akalain na tataba ako ng ganito. Ang sarap din kasi na kumain eh. Lalo na kapag walang nagbabawal. Maiba ako. Wala ka na bang balita sa asawa mo at mga anak? Nakakachat ko ng mga anak ko pero wala na akong pakialam sa tatay nila. Matindi talaga ang galit mo sa kanya, ha? Hindi ko siya mapapatawad kahit kailan. Tama lang sa kanya na magdusa habang buhay. Di ba nandun siya sa kabit niya? Ang huling balita ko, isinoli na siya ng kabit niya sa nanay dahil nagkasakit. Ang bilis talaga ng karma sa kanya. At least may kontak ka na ulit sa mga anak mo. Sila mismong humanap sa akin. Sa kanila lang ako nagpapadala. Wala ka na bang balak mag-asawa? Di ba may asawa na ako? Ipinagpalit pa nga ako sa ibang babae. Ang ibig kong sabihin, yung maghanap ng bagong kakasamahin. 10 taon na rin naman kayong hiwalay eh. Meron pa naman kung afa mamahanap ko. Gusto ko kasi yung hahango sa akin sa kahirapan. Wala namang masama kung yun ang hahanapin mo. Sisiguraduhin mo lang na matino talaga. Siyempre naman, pero sa totoo lang, hindi naman ako naghahanap. Kung talagang kaloob sa akin, mangyayari naman talaga yun. Kahit noon pa, masayahin na talaga si Ate Norma. Lagi niyang dinadaan sa tawa ang problema niya. Pero alam kong nasasaktan din siya sa pinagdaanan niya noon. Nakita ko kasi ang naging paghihirap niya sa dating asawa. Kapitbahay lang kasi namin sila noon. Habang naghahanap buhay siya, abala naman ang asawa sa paglalaseng at pambababae. Nung sumama yun sa kabit, dinala pa ang 3 anak nila. Mabuti na lang matino si Gary. Hindi ako nag-aalala na mangyayari din sa akin ang nangyari kay Ate Norma. Matulin na lumipas ang mga buwan. Namalayan ko na lang na 1 taon na ako sa pinapasukan ko. Umuwi ako nun sa bahay ni Gary. Siya din ang sumundo sa akin sa terminal. Pagdating ko sa kanila, sabik na niyakap ko ang anak ko at pinupog ng halik. Pagkatapos tsaka ako inabot ang mga pasalubong ko sa kanilang lahat. Salamat sa pasalubong, Iha. Nag-abala ka pa talaga. Wala po yun, Tay. Maliit na bagay lang naman po yan kumpara sa pag-aalaga ninyo sa anak ko. Ang laki na nga nang naitutulong mo sa amin eh. Ikaw na halos ang gumagastos dito sa bahay. Ay, hayaan mo na siya, Berto. Bukal naman sa loob niya ang ginagawa eh. Hindi ba, Iha? Oo naman po, para ko na rin kayong pamilya. Naku, Iha.
Huwag mo sanang mamasamain ang sasabihin ko ha. Hanggat hindi pa kayo kasal ni Gary, kahit pa sabihin na may anak kayo, hindi ka pa kabilang sa pamilya namin. Mahirap kasi yung aasa ka eh. Doon na rin naman po kami papunta ni Gary. Plano na po namin na magpakasal. Yun naman pala eh. Dapat nga noon pa kayo nagpakasal ng anak ko. Di hintay na lang natin kung kailan ang kasal nyo. Maganda sana tong mga damit na bigay mo, kaya lang halatang sa tabi-tabi mo lang binili. Pasensya na po yan lang kasi ang kaya ng budget ko eh. Ayos lang iha. Mabuti pa magpahinga ka na muna. Alam kong pagod ka sa biyahe eh. Sige po, pupuntahan ko lang si Julio. Gusto ko po kasing sulitin ng mga araw habang nandito ako. Bakit ba biglang nagbago ang trato mo sa manugang mo ha? Ang bait-bait mo kapag humihingi ka ng pambayad ng kuryente at tubig natin. Pati grocery iniasa mo na sa kanya. Una sa lahat, hindi pa natin siya manugang. At pangalawa, dapat lang na magbigay siya dahil nandito sa atin ang anak niya. Huwag mo sanang kakalimutan na apo natin si Julio. Huwag mo sana siyang gamitin sa plano mo. Huwag ka na nga lang makialam. Alam ko ang ginagawa ko at kung ano ang makakabuti para sa lahat. Hindi ko alam kung ako lang ba ang nakakapansin na iba ang trato sa akin ng nanay ni Gary. Para kasing ayaw niya akong nasa bahay nila samantalang ilang araw lang naman ako doon. Gusto ko lang talagang makasama ang mag-ama ko. Minsan nagpaparinig siya na hindi pa dapat nagsasama sa iisang bubong hanggat hindi pa kasal. Hindi ko alam kung matatawa ba ako o maiinis. Dahil may anak na kami ni Gary para sabihin niya yon. Minsan pareho kaming nasa kusina. Hindi na ako nakatiis kaya sinabi ko na kay Gary ang napapansin ko sa nanay niya. Kinausap naman niya yun pero hindi ako kaharap. Ano bang sinumbong sa'yo ng babaeng yon ha? Napapansin ko naman na iba ang trato mo sa kanya eh. Bakit kasi dito mo pa siya pinauwi? Hindi tuloy makapunta rito si Ira. Hindi naman po magtatagal dito si Belinda. Nakikiusap naman po ako sa inyo na tratuhin niyo siya na maayos. Oo na. Pero yung sinasabi niya na plano na ninyong magpakasal, baka naman mapasubo ka sa kanya. Matagal pa naman po yun eh. Basta anak, huwag mo na ulit pakakawalan si Ira. Nay, gusto ko lang linawin sa inyo na magkaibigan na lang kami ni Ira. Alam ko na mahal ka pa rin niya hanggang ngayon eh. Kaya nga hindi pa rin siya nag-aasawa. Mahal ko po ang mag-ina ko. Mag-isip ka nga. Mas mapapabuti ka kay Ira kaysa kay Belinda na habang buhay na lang nakasambahay. Marami na pong hirap na pinagdaanan si Belinda. Hindi ko siya magagawa saktan. Ganun talaga ang buhay. Meron dapat magsasakripisyo para sa ikabubuti ng lahat. Kaya lang naman gusto niyo si Ira dahil galing siya sa Hong Kong at tingin niyong lahat marami siyang pera. Marami naman talaga. Kita mo nga nakapagpagawa ng sariling bahay. Ikaw naman kasi hindi ka pa nakapaghintay nun. Naghanap ka na agad ng iba at inanakan mo pa talaga. Tama na nga, Nay. Baka mamaya marinig tayo ni Belinda. Matagal din niyang pinagsilosan si Ira nun. Hindi siya dapat magselos dahil si Ira naman ang nauna sa kanya sa buhay mo. Parang lumalabas pa nga na inagaw ka lang niya dahil hindi pa naman kayo hiwalay ng nobya mo noon nang dumating siya. Hindi yan totoo. Wala na talaga kami ni Ira noon. Hindi yun ang sinabi sa akin ni Ira. Inagaw ka lang daw ni Belinda. Nabuhay nga siya ng loob nang sabihin ko na hindi pa naman kayo kasal eh. Pupuntahan ko na lang po ang mag-ina ko. Kinakausap pa kita, Gary. Huwag ka munang umalis. Ang kulit nyo naman kasi eh. Hindi kayo tumulad kay Itay na hindi nakikialam. Paano? Wala nang silbi ang tatay mo. Kaya tama lang na hindi siya makialam sa isyu ng pamilya natin.
Tsaka na lang po tayo mag-usap. Sige, wag mo akong pakinggan. Kaya nagkaletse-letse ang buhay mo eh. Nang mga sumunod na araw, biglang bumait ang pakikitungo sa akin ng nanay ni Gary. Bala ko na nga sanang bumalik na lang sa tinutuluyan namin kesa nandun ako sa kanila. Nakakailang din naman kasing kumilos lalo na kapag malamig ang pakikitungo sa'yo ng isang tao. Siguro napaliwanagan na rin ni Gary kaya bigla siyang bumait. Habang lumilipas sa mga araw, pabigat naman ang pabigat ang nararamdaman ko. Kailangan ko na naman kasing umalis at bumalik sa trabaho. Sinulit na naming mag-anak ang natitirang araw ko. Dinalaw ko na rin ang mga magulang ko sa amin at doon kami natulog ng 2 gabi. Marami na nga rin ako nabalitaan kay nanay tungkol sa dating asawa ni Ate Norma. Dumating ang araw na babalik na ako sa trabaho ko. Mahigpit pang nakayakap sa akin ng anak ko at ayaw nang bumitaw. Kinuha lang siya ng lolo niya at pumalahaw na nga ng iyak at pilit pang nagpupumiglas. Hindi ko na rin napigilang tumulo ang luha ko. Hindi na rin kami nagtagal. Hinatid na ako ni Gary sa terminal ng bus. Kumusta ang bakasyon mo? Masaya naman. Kaya lang, ang bigat na naman ng dibdib ko nung umalis ako. Ganun talaga. Kami nga ng mga anak ko sa Maynila na lang nagkikita eh. Hindi pa kasi ako handa umuwi sa atin eh. Oo nga pala, dinalaw ko rin si inay sa amin. May nabalitaan din ako tungkol sa asawa mo. Wala na akong pakialam sa kanya. Huwag mo nang banggitin ang taong yun. Makinig ka muna kasi. Sabi ni inay, baka daw hindi na rin magtagal ang buhay niya dahil kinulam pala ang asawa mo. Ah, ganun ba? Ang sabi kasi ng mga anak ko sa akin eh, may sakit lang ang tatay nila. Hindi siguro alam ng mga anak niyo na may kumulam sa tatay nila. Ang mga anak ko kasi mas pinili sa nanay ko tumira nung maghiwalay nga ang tatay nila at kabit nito. Doon ko lang ulit sila nakita pagkatapos ng ilang taon. Sino kaya ang gumawa nun sa asawa mo? Hindi ko alam at wala akong pakialam. Talagang matigas na ang puso mo sa kanya, ha? Sa dami ng hirap na dinanas ko sa kanya, nagawa pa niya akong pagtaksilan. Hindi mo rin ako masisisi. Mabait ka pa nga kung tutuusin dahil mas pinili mo na lumayo na lang. Kung sa akin siguro nangyari, baka maisipan ko rin na ipakulam si Gary. Buo pa rin ang tiwala ko kay Gary at sa pamilya niya nang umalis ako sa kanila. Wala akong kaalam-alam na malapit na palang masira ang iniingatan kong pamilya dahil sa ginagawa ng biyanan ko. Pati anak ko pasimple na niyang inilalayo ang loob sa akin dahil sa mga regalo na ibinibigay ng ex ni Gary. Pagdating nga ni Gary ng gabing yon, agad na ipinakita sa kanya ng anak namin ang mga bagong laruan. Ngumiti at ginulo pa niya ang buhok ng anak namin bago sinabihan na ituloy na ang paglalaro sa kwarto. Nakita mo na ba ang mga bagong laruan ng anak mo, ha? Opo, Nay. Yun nga agad ang bungad sa akin eh. Saan galing ang mga yun? Galing dito kanina si Ira. Nagdala ng mga pagkain at laruan nga ng anak mo. Gusto nga niyang ipasyal at pakainin sa labas ang bata eh. Pero sabi ko, hindi niya pwedeng isama ang bata na walang permiso mo. Sana po sabihan niyo na hindi maganda ang pumupunta siya dito sa atin. Eh wala namang masama ah. Dati naman siya pumupunta rito. Dati po yun nung kami pa. Ngayon, pamilyado na akong tao. Tsaka tigilan na niya ang pagbibigay ng regalo sa anak ko. Tingnan mo yan, imbis na magpasalamat ka kay Ira, galit ka pa. Pasalamat ka nga nakakaranas bigyan ng mga laruan ng anak mo eh. Kung aasa lang siya kay Belinda, hindi niya mararanasan yon. Ayoko rin po na masanay ang anak namin sa luho. Gusto ko makontento siya sa kung ano lang ang kaya naming ibigay ng nanay niya. Eh di ikaw magsabi kay Ira na tigilan na ang pagbibigay kay Julio ng mga laruan. Kayo na lang ang magsabi dahil kayo naman ang nakakausap niya. Ay nako, ayoko mapaya sa kanya. Kaya ikaw na lang ang magsabi.
Baka mamaya bawiin pa niya ang mga binigay sa atin eh. Sana, Nay, maisip nyo na hindi sa lahat ng oras mahalaga ang pera o material na bagay. Huwag kayong mabulag sa ibinibigay ni Ira sa inyo. Hindi naman natin yun hiningi eh. Kusa niyang ibinigay. Bawal tanggihan ng grasya, ano ka ba? May ibang motibo kasi si Ira, kaya niya yun ginagawa. Alam ko naman na mahal mo pa si Ira eh. Bigyan niyo ng pagkakataon ng relasyon niyo noon. Paano naman ang mag-ina ko? Basta ko na lang ba silang tatalikuran? Eh syempre kukunin mo ang anak mo. Hayaan mo na si Belinda sa buhay niya. Pasensya na, Nay. Mahal ko po ang mag-ina ko at hindi ko sila kayang ipagpalit. Sabi mo lang yan dahil naaawa ka kay Belinda. Naniniwala akong magbabago din ang isip mo. Ilang beses din kinausap ng tatay ni Gary ang asawa na tumigil na sa pakikialam. Pero sinigawan lang siya at sinabing manahimik. Kung hindi sana biglang sumulpot si Ira, gusto na rin ako na magiging biyanan ko sana. Tinanggap na nilang ako ang mapapangasawa ni Gary. Pero dumating nga ang dating nobya nito. Napagtanto niya na ito pa rin ang gusto niya para sa anak. Araw-araw na sa kanila si Ira. Katunayan wala akong kamalay-malay na malapit na ang anak ko sa babae. Lagi na niya tong hinahanap kesa sa akin. Bakit ba tuwing nagve-video call ako sa inyo, tulog na si Julio? Pagod kasi sa eskwelahan at sa paglalaro kaya maaga nakakatulog. Naipapasyal mo ba ang anak natin? Oo naman. Sana nga kasama ka namin sa pamamasyal. Ilang buwan na lang naman matatapos na ang kontrata ko sa mga amo ko. May naipon ka na ba? Meron naman kahit papaano. Pasensya ka na. Wala akong naiipon eh. Ayos lang, naiintindihan naman kita eh. Okay lang naman kung gusto mo pang magtagal dyan sa amo mo. Sabi mo nga, malaki ang sahod at bihira na sa amo ang ganyan. Ayoko na rin. Sobrang nangungulila na rin ako sa inyo eh. Di sige. Ikaw ang bahala. Wala namang problema kung uuwi ka na lang dito sa atin. Yun nga lang, magtatrabaho ka pa rin. Di ba 2 buwan na lang naman magtatapos na ang kapatid mo? Oo nga. Kaya lang, hindi naman agad yun makakapaghanap ng trabaho. Bibilangin din ng ilang buwan o di kaya taon. Ipanalangin na lang natin na sana makahanap agad ng trabaho ang kapatid mo. Oo nga. Sinabihan ko na rin siya para kahit papano makatulong sa mga gamot ni Itay. Siya nga pala, bakit parang ang tahimik ng GC ninyo? Nangangamusta nga ako pero sin lang ang lahat. Abala rin kasi ang mga tao dito. Abala? Lagi naman nasa bahay ang mga magulang mo. Di ko alam kung bakit. Kasi nasa trabaho naman ako eh. Maliit lang naman na bagay yan. Hindi maliit na bagay ang mga musta ko sa pamilya mo, tapos walang sumasagot. Huwag mong sabihin na dahil dyan, nagtatampo ka na. Hindi naman. Kilala kita, Belinda. Palampasin mo na lang. Hindi naman kasi sa lahat ng oras, cellphone ang hawak ng mga kasama ko sa bahay. Oo na. Naalala ko na naman tuloy ang sinabi ng nanay mo dati. Hindi pa ako pamilya dahil hindi pa tayo kasal. Kalimutan mo na yon. Ang tagal na nun eh. Ewan ko ba? Bigla na lang sumagi sa isip ko ngayon. Makapagod ka lang. Ang mabuti pa, magpahinga ka na. Sige, pahinga ka na rin. Ihalik mo na lang ako sa anak natin. Nang mga sumunod na gabi na tumawag ako, katutulog lang daw ng anak ko. Kahit nung mga sinundan na gabi, ganun pa rin. Sinubukan ko na rin na tumawag ng maaga pero wala pa daw sa bahay ang anak ko at kasama ang lola. Pumunta daw sa birthday party. 1 linggo ko na rin hindi nakakausap ang anak ko at sobrang namimiss ko na siya. Lagi tuloy akong tulala habang naglilinis ng bahay. Mabuti nga hindi ako nakakabasag. Minsan kasi nagugulat ako sa bigla na lang pagsulpot ni Ate Norma. Maliban kasi sa iniisip ko ang anak ko, may iba pa akong nararamdaman na hindi ko maipaliwanag.
Di ba may cellphone ng anak mo? Eh di dun mo tawagan. Sabi kasi ni Gary na basag daw dahil nabitiwan sa paglalaro. Tapos tahimik din sa GC nila. Hindi ko maiwasan na mag-isip. Ano naman ang iniisip mo? Kung lagi mo namang nakakausap si Gary, hindi ka dapat naghihinala dyan. Hindi ko naman iniisip na meron siyang ibang babae. Ang iniisip ko, baka ayaw lang ipakausap ng nanay ni Gary ang anak ko sa akin. Baka mamaya pag uwi ko, malayo ng loob sa akin ang anak ko. Hindi naman siguro hahayaan na mangyari yun ni Gary. Aba, ikaw na nga itong nagsasakripisyong malayo sa anak ninyo eh. Dapat nga kayo na ang priority niya, pero pamilya pa rin niya ang inuuna. Naiintindihan ko naman siya sa bagay na yon. Kahit ako, kailangan ko pa rin tumulong sa pamilya ko. Hindi ka naman nila inuobliga o kumikilos pa rin ang mga magulang mo para mabuhay sila. Magkaiba naman kasi ang sitwasyon namin ni Gary eh. Tatay niya may sakit na at kailangan may maintenance na gamot. Sana pagkatapos ng hirap at pagsasakripisyo mo, happy ending pa rin ang pagsasama ninyo ni Gary. Oo naman. Sa tagal ba naman ang relasyon namin? Ay, siya nga pala, tinatanong ni ma'am kung pagkatapos ng 2 taon tuloy ka pa rin daw ba sa pagtatrabaho dito? Hindi na. Buo na ang pasya ko. Namimiss ko na rin kasi ang pag-aalaga sa anak ko. Nagustuhan ka kasi ng mag-asawa. Kapag nagbago daw ang isip mo, magsabi ka lang sa akin. May ilang buwan ka pa naman dito eh. Ang sarap sanang kumita ng malaki, yun nga lang, para na akong maluloka sa pangungulila sa anak ko. Maliit pa kasi ang anak mo at kailangan pa talaga ng kalinga ng isang ina. Yung mga anak ko kasi malalaki na kaya hindi ko na iniintindi masyado. Maghahanap na lang ako ulit doon ng mapagkakakitaan habang nasa eskwelahan ang anak ko. Ito talaga ang buhay nating mahihirap. Walang katapusang trabaho hanggang pagtanda. Kapag naman nabawasan ng obligasyon ni Gary sa kanila, baka hindi na rin niya ako payagang magtrabaho. Sana nga, dahil kung tutuusin, sapat naman ang kita niya para sa 3. Dumating ang kamag-anak ng amo naming lalaki galing sa Korea. Mga 6 sila. 1 buwan daw sila rito para maglaro ng golf. Kaya naging abala kami ni Ate Norma sa pag-aasikaso sa kanila. Mababait naman sila kahit hirap kaming intindihin ng sinasabi. Marami nga silang ibinigay na pasalubong sa amin ng pinsan ko. Dahil sa kaabalahan, hindi ako nakakatawag sa mag-ama ko dahil madalas hating gabi na, gising pa rin ang mga amo namin. Nag-chat na lang ako na may bisita kami sa bahay kaya lagi akong abala. Imbis na malungkot, natuwa pa nun si Gary. Wala akong kaalam-alam na nagkakamabutihan na ulit sila ng dati niyang nobya. Ilang gabi na yatang hindi tumatawag si Belinda. Abala po siya sa trabaho dahil may dumating na bisita ang amo niya. Kumusta nga palang pamamasyal niyo kanina ni na Ira at Julio? Tuwang-tuwa nga ang anak ko eh. Ngayon lang niya kasi naranasan ang makapunta sa ganun lugar. Pinamili rin siya ni Ira ng mga bagong damit at laruan. Tambak na nga ang mga damit ng apo ko eh. Balak ko na ngang itapon ng mga luma niyang damit na galing sa nanay niya. Hindi na nga rin niya naaalala ang nanay niya, hindi tulad dati. Kahit naman sinong bata gugustuhin na maging ina si Ira. Nagyaya nga si Julio na magdagat naman daw kami. Ayun, pumayag naman agad si Ira. Naspoiled na ni Ira ang anak mo. Sayang nga lang hindi niyo anak si Julio. Di sana masaya kayong pamilya ngayon. Mahal naman ni Ira ang anak ko at tanggap niya kahit hindi galing sa kanya si Julio. Mabuti naman natauhan ka na rin. Naguguluhan pa rin ako, Nay. Kung talagang mahal ko pa si Ira. Baka kasi dahil malayo lang si Belinda kaya… Mahal mo pa si Ira, wala nang ibang dahilan. Alisin mo na sa isip mo si Belinda. Mas magiging maayos ang buhay niyo kay Ira. Yan ang isipin mo. Hindi ko pa nga alam ang sasabihin ko tuwing tumatawag si Belinda. Lagi niyang hinahanap si Julio. Nauubusan na nga ako ng idadahilan eh.
Kapag nakakahalata na siya, tsaka mo ipagtapat na nagkabalikan na kay ni Ira. Alam ko na masasaktan ko si Belinda kapag nalaman niya ang totoo. Wala naman na siyang magagawa eh. Alangan namang piliting ka pa rin niya na magsama kayo. Paano kung kunin niya ang anak namin? Huwag kang pumayag. Mas magiging maganda ang buhay ng bata sa piling natin. Palagay ko, hindi na rin sasama sa kanya ang anak namin. Linggo ng tanghali, tumawag ako kay Gary pero hindi niya sinasagot. Hindi rin siya naka-online ng mga oras na yon. Nag-chat na lang ako na tumatawag ako. Ilang oras din ako naghintay pero mukhang abala siya. At hindi niya napapansin ang mga tawag at chat ko sa kanya. Naisip ko na lang na tawagan ng nanay niya. Mabilis naman siyang sumagot at hinanap ko agad ang mag-ama ko. Kahit nasa kabilang linya ang matandang babae, ramdam kong kinakabahan siya. Wala sila rito, Belinda Saan po sila nagpunta? Ipinasyal ni Gary ang anak niyo. Saan po siya ipinasyal ni Julio? Nagpunta sila sa dagat. Patagal na kasi nagyayaya ang anak mo Ha? Sa dagat? Sila lang po bang dalawa? Oo, silang dalawa lang. Anong oras po kaya sila makakauwi? Baka gabihin na sila. Sasabihin ko na lang na tumawag ka. Sige po, pakisabi na lang. Salamat po. Ano ang sabi ng biyenan mo? Wala pa ang mag-ama ko. Nagpunta daw sila ng dagat. O sino ang mga kasama? Silang dalawa lang daw. Ha? Mas masaya kaya magpunta sa dagat kapag marami kayo. Baka naman may mga kasama. Yun ang sabi ng biyanan ko Parang kakaiba naman yun. Sa bagay nga, meron nga palang mag-isa lang na pumupunta ng dagat kapag gusto mapag-isa. Natulala ka na dyan. Pakiramdam ko kasi merong itinatago ang nanay ni Gary. Ang hirap naman kasing manghula kapag nasa malayo ka Kung nandun ka sana, kapag ganyan na kinukutuban ka, madali mo na lang silang mapuntahan sa kanila. Yun na nga Sana lang walang kaloko ang ginagawa yang si Gary habang ikaw ang nagpapakahirap dito. Wala naman siguro. At saka hindi naman siya kukonsintihin ng pamilya niya. Naalala ko kasi ang biyenan ko nun Alam na pala niyang may kabit ang asawa ko, pinagtatakpan pa niya. Ako pa talagang sinisi niya kung bakit nagganap ng iba ang asawa ko. O ayan tuloy, pare-pareho na silang nakarma. Mas maigi pa rin na matutunan mong magpatawad. Matagal na naman yung nangyari Madaling sabihin yan, pero kapag ikaw na ang nasa katayuan ko, hindi ganun kadaling makalimutan ang nangyari. Hanggang ngayon nandito pa rin ang sakit sa puso ko dahil sa ginawa nila. Siguro nga, panahon na lang ang makakapagpahilom ng sugat na ginawa nila sa'yo, ate. Kapag ang nangyari sa kanya ang napag-usapan, nawawala ang pagiging masayahin ni Ate Norma. Kahit malumanay siya magsalita, mababakas naman sa mukha niya ang matinding galit. Iniba ko na lang ang usapan namin. Tungkol naman sa pag-alis ng amo namin. Ilang araw na naman kaming dalawa lang sa bahay na yon. Magbabakasyon daw ang mag-asawa ng 1 linggo. Sinubukan ko ulit tawagan ng asawa ko kinabukasan ng umaga pero hindi pa rin niya sinasagot. Hindi pa rin siya online ng mga oras na yon. Itinago ko na lang ang cellphone ko at inumpisahan na ang trabaho. Kahit wala kasi ang amo namin, kailangan gawin pa rin namin ang mga gawain sa araw-araw. Pagkatapos naman nun, pwede na kaming magpahinga. Hindi ka ba papasok sa trabaho ngayon? Hindi po muna. Napagod ako kahapon Tumawag nga pala sa akin si Belinda. Hindi ka daw niya makontak Ano po ang napag-usapan niyo? Tinatanong lang naman kayo mag-ama. Nadulas nga ako Nasabi ko na nagdagat kayo. Nasabi niyo po ba na kasama namin si Ira? Sinabi ko na kayo lang mag-ama. Matagal na kasi kakong nagyayaya ang anak nyo. Hindi ko na alam ang gagawin kung paano siya maiiwasan. Nakukonsensya na rin ako Kung hindi mo na talaga maitatago,
Mabuti pa nga sabihin mo na sa kanya para hindi na rin siya umasa na may babalikan pa siya rito. Hahanap lang ako ng tamang tiyempo. Siya nga pala. Pakisabi naman kay Ira na ubos na ang grocery dito sa bahay. Nabanggit nga po niya na balak niyang mamili mamaya. Dapat siguro, wag niyo nang tanggapin ang padala ni Belinda. Hihiwalayan ko na rin naman siya eh. Tsaka na siguro kapag hiwalay na kayo. Malaking tulong din kasi sa bayarin ang pinapadala niya eh. Baka kasi wala na siyang maipon. Nagpapadala rin kasi siya sa kanila eh. Hayaan mo na kung magpadala siya sa atin. Nandito naman sa puder natin ng anak niya. Sige na nga po, kayo nang bahala. Ano na nga pala ang plano niyo ni Ira? Gusto niya bago kami magsama sa iisang bubong, dapat daw hiwalay na talaga kami ni Belinda. Inaalala din niya kasi ang sasabihin ng mga tao. Ayaw niyan lumabas na mga agaw siya. Tama rin naman siya. Iniingatan lang naman niya ang reputasyon niya eh. Habang gumagawa, hindi ako mapakali. Panay ang tingin ko sa cellphone sa bulsa ng suot ko. Binilisan ko na lang ang paglilinis ko para makatawag na ako kay Gary. Hindi na nga muna ako nagmerienda kahit inaalok ako ni Ate Norma. Pagkatapos ng mga gawain ko, tinawagan ko ulit si Gary. Mabuti naman sinagot na niya. Mukhang kagigising lang niya. Ibig sabihin hindi siya pumasok sa trabaho ngayon. Huminga muna ako bago nagsalita. Kahapon pa ako tumatawag sa'yo. Hindi ka rin naka-online. Pasensya ka na. Busy kasi ako kahapon. Nabanggit nga ng nanay mo na pumunta kayo ng anak natin sa dagat. Sino kasama nyo? Ay, kami lang dalawa. Ha? Nag-enjoy ba naman kayo na dalawa lang? Oo naman. Bakit hindi mo isinama ang pamilya mo? Ay, ano kasi, inatake na naman si Itay. Gising na ba si Julio? Gusto ko sana siyang makausap eh. Lumabas sila ni Inay eh. Hindi ko alam kung anong oras sila babalik. Ilang araw ko na kasing hindi nakikita at nakakausap ang anak natin. Mamaya kapag nandito na sila, i-chat na lang kita para makausap mo. Hindi na ba maayos ang cellphone niya? Wala nang pag-asa na maayos eh. Namimiss ko na kasi ang voice message niya eh. Kapag nandito ako sa bahay, ipapahiram ko sa kanya to cellphone ko para makapag-send sa'yo ng voice message. Siya nga pala, nagsabi na ako sa mga amo namin na pagkatapos ng kontrata ko sa kanila, uuwi na ako dyan. Sigurado ka ba na uuwi ka na dito sa atin? Oo, ayoko nang magtrabaho dito. Mas gusto ko na makasama kayo ng anak natin. Mahirap kasi ang buhay dito sa atin eh. Alam mo naman yan. Baka mahirapan kang maghanap ng trabaho dito. Di ba plano naman natin magpakasal? E di habang wala pa ako nahahanap, ikaw na munang bahala sa amin ni Julio. Siyempre, hindi ko naman kayo pababayaan ng anak natin. Pero iba pa rin kasi kapag pareho tayong may trabaho. Bakit pa pakiramdam ko ayaw mo kong umuwi dyan? Meron ka bang itinatago sa akin? Ano naman na itatago ko sa'yo? Hindi ko alam. Pero iba na kasi ang sinasabi mo ngayon. Samantalang dati, ayaw mo na magtrabaho ako dito. Tsaka napapansin ko, hindi mo na binabanggit ang mga plano natin. Alam nga namang araw-araw ko yun banggitin sa'yo. Kaya nga nakaplano na eh. Huwag mo naman akong pag-isipan na masama. Kung nagsasakripisyo ka, ganun din naman ako. Pasensya na. Pagod lang siguro ako. Basta, hihintayin ka namin ni Julio dito. Mag-iingat ka lagi dyan ha. Ngayon ko lang napagtanto na mahirap pala talaga yung malayo sa kinakasama. Kahit walang ginagawa na pag-iisipan ng masama. Malaki ang tiwala ko kay Gary. Alam kong hindi niya ako lolokohin. Inalis ko na lang ang mga pagdududa ko sa isipan. Hindi naman kasi yun makakatulong. Hindi na rin ako nag-aalala kapag hindi niya sinasagot ang tawag ko.
Araw-araw naman kasi kami magka-chat ni Gary at may mga voice message pa ang anak namin. Yun na nga lang ang lagi kong pinakikinggan bago matulog. Nakakawala naman talaga ng pagod na marinig ang boses ng anak ko. Bago ako magsimula sa mga gawain ko, titingin muna ako sa kalendaryo na nakasabit sa likod ng pintuan namin. Hindi ko maiwasang bilangin ang bawat araw na dumadaan. Excited na talaga akong makauwi sa amin. Kaya lang kabaliktaran ng nararamdaman ko ang nangyayari kay Gary. 3 buwan na lang uuwi na dito si Belinda. Mabilis lang ang mga araw. Kailangan mo na siyang kausapin. Wala akong lakas ng loob na sabihin sa kanya eh. Alangan namang hihintay mo pa na makauwi siya rito bago ka magtapat. Kapag sinabi ko sa kanya, sigurado na uuwi yun agad dito sa atin. Isipin mo naman si Ira. Ang tagal na naghihintay nung tao sa'yo. May isa pa nga pong problema. Ano naman? Buntis po si Ira. Hindi naman problema yun eh, kundi biyaya. Gusto na po niyang magpakasal kami sa lalong madaling panahon. Dapat lang naman dahil magkakaanak na kayo. Kaya kung ako sa'yo, tatawagan ko na ngayon si Belinda para makipaghiwalay. Opo, tatawagan ko na po siya. Huwag ka kasing patalo sa konsensya mo. Kailangan mo maging praktikal din. Tsaka kayo naman talaga ang magkarelasyon ni Ira bago pa dumating sa buhay mo si Belinda. Kaya nga po si Ira ang pinili ko eh. Naisip ko rin po na kung sakaling kunin ni Belinda ang anak namin, ibibigay ko na lang po. Bakit naman? Walang kinabukasan ng apo ko sa nanay niya. Magkakaanak na po kami ni Ira. Baka biglang magbago ang pakikitungo niya sa anak ko. Hindi naman siguro. Nakita mo naman kung gaano kaalaga siya sa anak mo. Iyon na po ang desisyon ko. Ibibigay ko si Julio sa nanay niya. Kasalukuyan kami nagpapahinga ni Ate Norma ng mga sandaling yun. Tamang kwentuhan lang sa likod bahay. Nahinto ang tawanan namin nang biglang tumunog ang cellphone ko. Agad kong tiningnan ang messenger ko. Sa GC namin may voice message ang anak ko. Nakangiti pa ako habang pinakikinggan. Pero unti-unti rin nawala ang ngiti sa labi ko. Inulit-ulit ko pa yun, baka kasi nagkamali lang ako ng dinig. Pero yun talagang sinabi ng anak ko. Tinatanong niya kung kailan ulit pupunta si Tita Ira niya sa bahay para mamasyal sila. Mukhang na wrong send ang anak ko. Iisang Ira lang kasi ang kilala ko. Yun ang dating girlfriend ni Gary na nag-abroad para sa ambisyon niya. Hindi ko na napigilang mapaiyak ng mga sandaling yun. Anong nangyari? Dumating na pala ang ex ni Gary at mukhang kilala pa siya ni Julio. Narinig mo naman ang voice message ng anak ko. Ang kapal naman ng mukha ni Gary at maging ang pamilya niya. Malamang matagal ka na nilang niloloko. Pagkatapos ng mga ginawa ko sa kanila, ito pang igaganti nila sa akin. Buwan-buwan silang tumatanggap ng pera sa akin. Kaya pala biglang nagbago si Gary. Huwag ka munang gagawa ng hakbang o magagalit agad sa kanila. Kausapin mo muna si Gary. Magkakailalang yun sigurado. Kapag ipinagkaila niya, puntahan mo siya sa kanila. Ako ang bahala magsabi sa amo natin. Papayag naman sila kapag sinabi kong emergency ang dahilan kung bakit ka kailangang umuwi eh. Parang hindi ko kayang kumprontahin sila ng harapan. Paano kung nagsasama na pala sila? Pati anak ko nalaso na ang utak. May nag-react ba sa GC nyo? Wala. Puro sila sin. Siguro taranta na ang mga yun. Tinatanong ko nga kung sinong Ira ang tinutukoy ng anak ko. Hindi sila sumasagot. Hindi talaga sila sasagot. Lalo lang silang mabubuko. Alam ko na tama ako ng kutob. Napakasinungaling ni Gary. Sabi niya sira ang cellphone ng anak ko at imposible nang maayos. Natatakot lang siya na anak mo ang magbubuko sa kanya sa mga kalokohan niya. Ginamit pa talaga ang anak ninyo.
Hindi na nahiya. Pati yung Ira na yun, kapal din ng mukha. Sige, umiyak ka lang. Ilabas mo ang bigat na dinadala mo. Alam ko masakit na pagtaksilan. Galing na ako dyan eh. Pero kailangan mo magpakatatag alang-alang sa anak mo. Hindi na ako nakapagsalita sa sobrang sama ng loob. Umiyak na lang ako ng umiyak kasabay ng mga alaala naming tatlo na magkakasama noon. Nakakaramdam din ako ng takot na baka tuluyan nang mawala ang mag-ama ko sa akin. Nahuli na ang lahat para mabawi ko pa sila. Nang mga oras na yun, nagkakagulo naman sa bahay ni Nagari. Umiiyak ang anak ko dahil inagaw ng ama ang cellphone niya. Nasa kandungan to ng lolo niya at pilit pinapatahan. Tumigil ka nga sa kaiiyak mo, Julio! Kanina ka pa iyak ng iyak! Naririndi na ako sa'yo! Huwag mong masigaw-sigawan ng apo ko, ha? Gagawa ka ng kalokohan. Tapos itong batang pagagalitan mo? Dahil nga po sa kanya, kaya na-booking na kami ni Belinda. Buti nga't alam na ng kinakasama mo eh. Sobra nang ginagawa niyong panloloko sa kanya. Matapang kang magloko, dapat matapang ka rin harapin ang problema mo ngayon. Ang mabuti pa, Berto, lumabas muna kayo. Igala mo muna sa labas ang apo natin. Mabuti pa nga. Baka kung ano pang magawa ko sa anak mong yan. Sa labas muna tayo, apo. Ano ba ang problema ng itay? Lagi na lang siyang galit sa akin. Hayaan mo na lang ang tatay mo. Alam mo namang may iniindang sakit yun kaya laging mainit ang ulo. Ano na ang gagawin ko, Nay? Alam na ni Belinda. Ano pa ba ang gagawin mo? Di ipagtapat mo na sa kanya ang totoo. Sigurado tatawag yun. Bakit naman kasi na wrong send pa ang anak mo sa GC pa ng pamilya natin? Sinabi ko pa naman kay Belinda na sira na ang cellphone na binili niya. Oh, may tumatawag sa cellphone mo. Baka si Belinda na yan. Siya na nga po. Hello, Belinda. Hayop ka! Kailan mo pa ako niloloko, ha? Kailan pa kayo nagkabalikan ni Ira? Hayaan mo ako magpaliwanag. Sagutin mong tanong kung hudas ka. Nagkabalikan na ba kayo ni Ira? Oo, may ilang buwan na ang nakakalipas. Niloko mo lang ako. Ang sama ninyong lahat. Nagtataksil ka na nga. Tinatanggap pa rin ng nanay mo mga padala ko. Nasaan ang konsensya nyo, ha? Para din naman sa bata ang ipinapadala mo eh. Anong para lang sa bata, ha? Sobra-sobrang ipinapadala ko sa inyo. Mula nang magtrabaho ako dito, ako nang sumasagot sa kuryente at tubig nyo. Ultimo nga grocery nyo, ako pa rin ang sumasagot. Ang ginagastusan mo lang ang kapatid mong nag-aaral. Hindi mo kailangang isumbat ang mga pinadala mo. Huwag ka mag-alala. Babayaran namin lahat ng mga nagastos mo sa pamilya ko. Ang yabang mo naman. Kanino ka naman kukuha ng perang ipambabayad mo, ha? Kay Ira ba? Wala ka nang pakialam kung saan ko kukunin ang ipambabayad ko. Basta tumahimik ka na lang. Kapal na mukha mo para patahimikin ako. Hindi ko kayo titigilan ng babae mo. Kukunin ko na rin ang anak ko sa inyo. Baka mahawa pa sa pamilya nyo na mukhang pera. Hindi kami mga mukhang pera. Tumigil ka ng pagsasalita ng hindi maganda sa pamilya ko. Hindi ba kaya ka nakipagbalikan kay Ira? Dahil galing siyang abroad at maraming pera. Kaya ako nakipagbalikan kay Ira. Dahil napag-isip-isip ko na siya pala ang mahal ko at hindi ikaw. Kaya tigilan mo na ako. Pabayaan mo na kami. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko, ito pa ba ang igaganti mo? Minahal kita. Inunawa ang mga kakulangan mo. Tapos babalikan mo lang palang babaeng nang iwan sa'yo noon dahil sa pangarap niya. Patawarin mo ako. Maniwala ka. Hindi ko gustong masaktan ka. Kaya lang, kailangan ko mamili sa inyo ni Ira. At siyang pinili ko. Hindi ko kayo mapapatawad ng babaeng yun.
Tandaan mo, sisingilin ko kayo sa sakit ng kalooban na ibinigay ninyo sa akin. Hindi kayo magiging masaya habang nagsasama. Matinding pagpipigil lang ang ginawa ko para hindi maibato ang hawak kong cellphone. Alam kong talo na ako kahit lumaban pa ako. Mas matimbang pa rin kay Gary ang ex niya kaysa sa akin na binigyan siya ng anak. Uuwi ako para bawiin na lang si Julio. Hindi ako papayag na pati ang nag-iisang yaman sa buhay ko kunin nila. Kahit nanlalabo ang mga mata ko, tumayo na ako para ayusin ang gamit ko. Kasalukuyan ako nag-iimpake nang pumasok si Ate Norma. Ang sabi ni Ma'am Choi, kahit daw magtagal ka doon, walang problema. Awang-awa nga sila sa'yo. Hindi ko nga alam kung makakabalik pa ako dito eh. Ikaw ang bahala. Alam ko naman na hindi ganun kadali ang pinagdadaanan mo eh. Hindi ko na kailangan ipaglaban si Gary. Pinili na niya si Ira kaysa sa akin. Ang gusto ko na lang makuha ang anak ko sa kanila. Belinda, meron sana akong ipagtatapat sa'yo. Ano yun, te? Ako ang kumulam sa dati kong asawa. Ano? Ikaw ang nagbigay ng sakit sa kanya? Oo, at hindi ako nagsisisi sa ginawa ko. Kaya kung gusto mong ipakulam din si Gary at ang babaeng yun, sabihin mo lang sa akin, ako na ang bahalang parusahan sila. Hindi ba kasalanan sa Diyos ang pangungulam? Kung gagamitin para malakit ng inosenteng tao, doon lang nagiging masama ang kulam. Wala ka naman kasing habol kahit kasuhan mo sila eh. Hindi naman kayo kasal. Pwede silang gumawa ng kwento para ikaw ang mapasama. Ang kulam para sa ating mga inaapi na walang laban. Hindi ko alam, ate. Kung kaya ko bang saktan si Gary. Hindi naman kita minamadali eh. Pag-isipan mo mabuti. Sabihan mo lang ako kung handa ka na. Gusto ko munang unahin ang pagbawi sa anak ko. Baka nga pati si Julio eh. Hindi nila ibigay sa akin pero hindi ako papahayag. Humingi ka ng tulong sa tiyuhin nating kagawad. Mabait naman si Tio Oscar eh. Baka nga hindi nila ibigay ang anak mo. Oo, ate. Hihingi ako sa kanya ng tulong. Mag-iingat ka sa biyahe mo bukas ha. Pag-isipan mo rin yung sinabi ko sa'yo. Tumango lang ako kay Ate Norma. Itinuloy ko na ang ginagawa kong pagtitiklop ng mga damit at sakay nilalagay sa malaking bag. Hindi rin maalis sa isip ko ang sinabi ng pinsan ko. Hindi ko akalaing may alam siya sa karunungang itim na dati naririnig ko lang sa mga matatanda. Sa takot ko, hindi ko na siya inusisa pa kung paano niya yun natutunan. Sumagi din sa isip ko ang huli kong sinabi kay Gary na maniningil ako sa kanila ni Ira. Kinabukasan pagkababa ko sa terminal, dumiretso na ako sa bahay namin. Umiyak na naman ako sa nanay ko habang kinikwento ang kataksilan ni Gary. Naiintindihan namang niyakap ako ni inay. At pinayuhan din ako na humingi ng tulong sa pinsan niyang si Tio Oscar. Makaraan lang ang ilang sandali kasama ko na ang tiyuhin ko at ilang tao sa barangay. Wala sa bahay si Gary. Ang mga magulang lang niya ang humarap sa akin. Nagsama ka pa talaga ha? Gusto ko lang pong makuha ang anak ko. Alam ko na hindi niyo siya basta ibibigay. Hindi mo maaaring kunin na lang basta ang apo ko. Hintayin natin si Gary. Bakit pa po natin hihintayin ang taksil ninyong anak? Baka nasa kandungan pa siya ni Ira. Baka maistorbo lang natin sila. Hindi mo makukuha ang apo ko kahit anong gawin mo. Ako ang ina ng bata. Mas higit akong may karapatan sa kanya. Huwag niyo nang hintaying ipangalandakan ko pa ang ginawa ng anak niyo at ng pamilya ninyo. Kung paano niyo ako ginatasan habang nagpapakasarap ang anak niyo sa ibang babae at ako naman ang naghihirap na malayo sa anak para magtrabaho. Huwag mo sanang kalilimutan na ikaw ang may gusto na iwan dito ang anak mo. Kaya wala kang karapatan na ipamukha sa amin yon. Akala ko kasi tanggap niyo ako kahit kasambahay lang ang trabaho ko. Kaya siguro bigla kayong nag-iba ng pakitungo nun sa akin dahil bumalik na si Ira. Kahit anong mangyari, hindi ko ibibigay ang apo ko. Sa ayaw at sa gusto ninyo, kukunin ko ang anak ko. Hindi ako papayag.
Mas magiging maganda ang buhay ng apo ko sa piling ng tatay niya. Kesa sa'yo na kasambahay lang ang trabaho. Ibigay na natin kay Belinda ang anak niya at hayaan sila ni Gary na mag-usap. Patawarin mo sana kami, Iha. Lalo na ako na hindi ko napigilan ang ginagawa ni Gary. Wala po akong galit sa inyo. Noon pa man, kahit bago pa lang kami ni Gary, mabait na kayo sa akin. Nagpapasalamat po ako sa inyo dahil itinuring niyo ako na parang tunay na anak. Kahit makuha mo ang apo namin, siguradong babawiin din sa'yo ni Gary. Hindi mo naman kayang bigyan ng magandang buhay ang anak mo eh. Sino ka para husgahan ako bilang ina? Kaya ko nga kayong buhayin lahat eh. Anak ko pa kaya na nag-iisa lang? Naging maramdamin ang pagkuha ko sa anak ko. Ayaw kasi siyang bitiwan ng Lola Josie niya. Umiiyak din ang anak ko na ayaw bumitiw sa lola. Binobola ko pa siya para lang lumapit sa akin pero nagmamatigas ang anak ko. Eh bakit kasi pinipilit mo ang bata? Ayaw nga niyang sumama sa'yo. Paano kasi nilaso niyo ang utak niya? Alam niya kasi na mas mapapabuti siya dito sa amin kesa sa'yo. Julio, hindi mo na ba mahal si nanay? Di ba sabi mo kahit walang bagong laruan, okay lang sa'yo basta magkasama tayo lagi? Nandito na ako. Hindi na tayo maghihiwalay. Sa huli sa akin pa rin sumama ang anak ko. Patakbo siyang lumapit sa akin at yumakap. Walang nagawa ang lola niya kundi ibigay ang mga gamit nito. Inuwi ko na muna ang anak ko sa bahay ng nanay ko. 2 oras pa lang ang nakakalipas nang dumating naman si Gary. Galit na hinarap siya ng nanay ko at pilit pinapaalis. Nang lumabas ako ng bahay, naabutan ko pang hahampasin siya ng walis tingting ni inay. Ako na po ang bahala sa kanya, Nay. Ayoko ng gulo, Belinda. Ibalik mo na lang si Julio sa amin. Kayo ang nag-umpisa ng gulo tapos kung umasta ka ngayon, para bang ikaw pa ang biktima? Tanggapin mo na lang na tapos na tayo. Kami naman talaga ang magkasintahan ni Ira bago ka pa dumating sa buhay ko. Ginawa mo lang pala akong panakip butas. Ngayon na nandito na si Ira, para akong basura na itatapon mo na lang. Pati ang anak ko gusto mo pang kunin. Kapal na mga mukha nyo. Hindi nyo makukuha sa akin ang anak ko. Magkakamatayan muna tayo. Kung mahal mo ang anak natin, iisipin mo ang kapakanan niya. Mas mabibigyan namin siya ng magandang buhay ni Ira. Huwag mo nga mabanggit-banggit ang pangalan ng babaeng yun sa pamamahay namin. Paano ka makakapagtrabaho ngayon kung nasa iyo na ang anak natin? Gamitin mo nga yung utak mo. Problema ko na yun kung paano. Basta hindi mo makukuha ang anak ko. Dahil sa katigasan ng ulo, ipinapakita mo lang na hindi mo mahal ang anak natin. Sarili mo lang ang iniisip mo. Ayoko na mapunta sa iyo ang anak ko dahil baka pati siya madamay sa karma na parating sa inyo. Anong ibig mo sabihin? Sa palagay mo kaya mananahimik na lang ako basta pagkatapos sa mga ginawa ninyo, ha? Sa tingin mo iiyak na lang ako sa isang tabi habang kayo nagsasaya? Hindi, Gary. Ipaparamdam ko rin sa inyong ginawa niyo sa akin. Ano naman ang kaya mong gawin? Hirap ka nga makahanap ng matinong trabaho eh. Hindi mo pa nga ako kilala kaya nasasabi mo yan. Hintayin mo na lang ang araw ninyo. Para ka ng baliw. Kung ano-ano na kasi ang sinasabi mo eh. Ang mabuti pa, ilabas mo na ang anak natin at isasama ko na siya. Subukan mong humakbang mula dyan sa kinatatayuan mo. Hindi lang walis ang sasalubong sa'yo kundi itak. Sa inaasal mong yan, hindi ako papayag na manatili pa sa'yo si Julio. Baka kung ano pang magawa mo. Babalik ako dito at hindi mo ako mapipigil na kunin sa'yo ang anak natin. Masamang tingin pa ang iniwan sa akin ni Gary. Punong-puno yun ng pagbabanta, hindi tulad dati na punong-puno ng pagmamahal. Naisip ko tuloy na sa loob ng ilang taon naming pagsasama kung minahal ba niya ako. Para kasing ang dali lang para sa kanya na itapon yun. Kung tutuusin, mas matagal pa ang pinagsamahan namin kesa sa kanila ni Ira. Kinuha ko ang cellphone ko. Desidido na ako na gawin ang plano ko.
Kung ito lang ang paraan para hindi matuloy ang pagkuha nila kay Julio. Pagdating ni Gary sa kanila, sinalubong agad siya ng nanay niya. Tinatanong kung ano ang nangyari sa pagpunta niya sa amin. Hinahanap rin niya ang apo rito. Naiiling na lang sa isang tabi ang kanyang ama habang nakamasid lang sa kanilang mag-ina. Kahit kanina pa masama ang pakiramdam niya, hindi siya makapagsabi dahil sa nangyayari. Ayaw niya po talagang ibigay ang anak namin. Dinaan ko na nga sa paninindak eh. Hindi pa rin matinag. Napamahal na sa amin ng bata. Hindi niya maaring basta nalang kunin. Pinagbigyan ko lang kayo. Wala na akong magagawa kung ayaw niya talaga. Sinabi ko pa nga na babalik ako para kunin. Baka sakaling magbago ang isip at ihatid na lang ang anak namin dito. Sanang pinantakot mo, pulis. Mahina ka rin eh. Hindi ko po naisip eh. Sigurado naman akong hindi niya maaalagaan ng anak mo. Baka kapag bumalik siya sa trabaho iwan niya sa nanay ang bata. Ganoon na nga po ang mangyayari. Nag-aalala din po ako. Pero siya kasi ang mas may higit na karapatan sa bata eh. Basta kunin mo ang apo ko sa babaeng yon. Oo na po. Palalamigin ko lang ang sitwasyon. Kakausapin ko ulit si Belinda. Alam na ba ni Ira ang nangyari? Opo. May kumakalat na ngang balita dito sa atin eh. Tawag daw sa kanya ng mga kakilala, ahas. Stress nga po siya ngayon eh. Bakit hindi mo muna pauwiin dito si Ira? Ako na muna ang titingin sa kanya. Yun na nga po ang plano ko. Ang iuwi siya dito sa atin. Huwag na lang niyang pansinin ang naririnig niya. Lilipas din naman ang mga usapan ng mga tao. Oo nga po. Oh, bakit balisa ka dyan? Meron ka pa bang hindi sinasabi? Pinagbantaan po kasi ako ni Belinda na maniningil siya sa ginawa namin sa kanya. Sa palagay mo kaya niyang gumante? Sa pagkakakilala ko po sa kanya, kahit langaw hindi niya kayang patayin. Gusto lang niya tayong takutin. Kitang-kita ko sa mata niya ang matinding galit sa akin. Kung nakakamatay lang ang titig niya kanina, malamang humandusay na ako. Baka hindi na ako nakauwi ngayon dito sa bahay. Huwag mo na siyang intindihin. Hayaan mo siyang mabaliw sa kabiguan. Huwag naman kayong magsalita ng ganyan. Siya pa rin ang nanay ng anak ko. Nang sumunod na araw, dumating si Ate Norma sa bahay. Pinayagan naman daw siya ng amo namin dahil ako ang dinahilan niya. Kahit ang bigat pa rin ng dibdib ko, nakangiti na rin ako dahil nasa tabi ko na ang pinsan ko. Sa dating kubo ng lola namin, sinamahan ko siya para dun isagawa ang orasyon. Kanina pa ako kinakabahan. Dahil yun ang unang beses na makakakita ko ng isang ritual ng pangungulam. Kanina pa rin tahimik si Ate Norma. Noon ko lang din siya nakitang seryoso at hindi man lang kumukurap. Maya't maya rin ang tingin niya sa labas ng bintana. Hintayin lang natin na dumilim bago ko isagawa ang orasyon. Ate, saan mo naman natutunan ang pangungulam na yan? May lahi bang mangkukulam ang pamilya natin? Walang lahi na mangkukulam ang pamilya natin. Natutunan kong paggamit ng karunungang itim sa isang matandang babae na nakilala ko noon. Bago siya namatay, ibinigay niya sa akin ang libreta niya na naglalaman ng iba't ibang uri ng nakakasindak na sumpa. Ilang beses mo nang nagamit ang kaalaman mong yan? Maraming beses na. Marami akong natulungang mabigyan ng hustisya ang mga nangyari sa kanila. Kadalasan mga pinagtaksilan ng mga asawa nila. Kung ganun, hindi mo na pala matatalikuran ang ginagawa mo. Hindi na talaga. Ginusto ko na rin to eh. O ayan, madilim na. Sana hindi ko pagsisihan ang gagawin kong to sa dalawang yon. Ipaparanas mo lang naman sa kanila ang ginawa nila sa'yo. Isang paghihiganti na hindi nila makakalimutan. Tama ka, te. Hindi na uso ngayon ang pagiging martir. Kailangan kung anong ginawa sa'yo, yun din ang gawin mo sa kanila. Kapag umepekto na sa kanila ang sumpa,
Huwag ka na makikipagkita sa kanila anumang mangyari. Bakit naman? Baka kasi maawa ka sa kanila eh. Mga ganong tao na masahol pa sa hayop ang ugali, hindi dapat kinakaawaan. Oo ate, basta habang buhay ng pagdurusa ang ipataw mo sa kanila. Uumpisahan ko na ha. Nang sindihan ni Ate Norma ang 3 kandila na nasa harapan niya, nagsimula na ring lumakas ang hangin. Nakakapagtaka lang na hindi man lang namamatay ang apoy nito. Habang hawak ang libreta, merong ibinubulong ang pinsan ko na hindi ko maunawaan ang kahulugan. Palagay ko yun ang wikang Latin na sinasabi ng mga matatanda na binibigkas ng mga mangkukulam. Para kahit may makarinig, hindi basta-basta magagaya ang dasal. Pagkatapos sunugin ang damit ni Gary kasama ang litrato ni Ira, ibinaon yun ni Ate Norma sa malalim na hukay sa lupa. Ang lupa kung saan pinagbaunan ng litrato, doon inilagay ang 3 kandilang may sinde. Ilang sandali ko ring tinitigan ng apoy. Parang nakikinikinita ko na ang mga mukha nilang naghihirap. Hindi na rin kami nagtagal pa sa lugar na yun. Umalis na rin kami. Paano kung mamatay ang mga kandila? Hindi pangkaraniwan ang kandilang ginamit ko. Kahit anong lakas ng hangin, hindi sila mamamatay kaya habang buhay din na pagdurusa ang dadanasan ni Gary at Ira. Maraming salamat sa tulong mo. Bukas, luluwas na ulit ako. Tawagan mo lang ako kung babalik ka pa sa trabaho para masabihan ko ang mga amo natin ha. Hindi ko pa alam kung makakabalik pa ako. Pero isa lang ang sigurado, kailangan kong magtrabaho. Alam ko, malalampasan mo rin ang pagsubok sa'yo. Mas matapang ka pa sa inaasahan ko. Ang anak ko ang dahilan kung bakit kailangan kong maging matapang. Hindi na rin bumalik si Gary gaya ng banta niya. Wala pa akong balita sa kung ano nangyayari sa kanila pero alam kong tumalab na sa kanila ang sumpa. Dahil ilang araw na rin ang nakakalipas. Ang nakarating sa aking balita ng araw na yun ang pagpanaw ng ama ni Gary. Nakaramdam din ako ng lungkot sa pagkawala niya. Ni minsan kasi hindi niya ako pinakitaan ng masama. Alam kong tanggap niya ako para sa anak. Hindi katulad ng asawa na puro lang kaplastika ng ginawang pakikiharap sa akin. Gusto ko rin sana siyang ipakulam. Pero inisip ko na lang ang kabutihan ng asawa niya sa akin. Bakit ba sunod-sunod ang kamalasan sa pamilya natin? Una ang tatay niyo. Tapos nakunan si Ira. Ngayon naman may dumapong sakit sa inyo. Ano pa kaya ang susunod? Nay, gusto nang makipaghiwalay ni Ira sa akin. Ha? Bakit naman? Ako kasi ang sinisisi niya sa pagkawala ng anak namin. Tapos nauubos na raw ang pera niya sa pagpapagamot. Hindi pa rin gumagaling ang sakit namin sa balat. Ngayon ka pa niya iiwan? Kung kailan tinalikuran mo lahat para sa kanya? Huwag ka mo siya magmadali. Gagaling din kayo. Basta tuloy-tuloy lang ang inom niyo ng gamot. Itinigil ko na po ang pag-inom ng gamot. Lalo lang kasi lumalala eh. Si Ira kasi ayaw niyang tigilan. Pinapahiran din niya ng ointment kaya lalong lumala. Nagnanana kasi yun at nagkaroon pa ng parang mga pigsa. Ano nga kayang sakit niyo sa balat na yan? Bakit hindi matukoy ng doktor ang sakit niyo? Baka ito na ang ganti sa amin ni Belinda. Kapag hindi kami gumaling, habang buhay na kaming magdurusa ni Ira. Ano na lang ang mangyayari sa amin? Paano ako makakapagtrabaho kung pinandidirihan ako ng mga tao? Kahit ako nandidiri sa sugat sa balat mo eh. At nangangamoy na rin yan. Kung alam nyo lang, halos maiyak na ako sa gabi kapag ginaatake na sobrang kati. Kung hindi kayo mapagaling ng doktor, hahanap ako ng albularyo. Baka yun ang kailangan nyo ni Ira. Kung ganun, wala namang kaming sakit ni Ira, kundi meron lang kumukulam sa amin. Malalaman natin yan kapag nasuri na kayo ng albularyo. Mula pa sa kabilang bayan na nakuhang albularyo ng nanay ni Gary.
Isa yung matandang lalaki na mahusay manggamot sa lugar nila. Agad na sinuri nito ang dalawa at pagkatapos tinapalan ng mga malalapad na dahon ng mga sugat. Kahit paano naibsan nun ng hapdi at kirot sa mga sariwang sugat. Pero kahit ang matanda, inamin na hindi kayang gamutin ng dalawa. Akala ko ba mahusay kang albularyo sa inyo? Bakit hindi mo sila mapagaling? May hangganan din ang kakayanan namin ha. Mapapagaling lamang sila kung mismo ang gumawa nito ay babawiin ang sumpa. Pero kung hindi, habang buhay na nilang mararanasan ang sumpang ibinigay sa kanila. O di kay mahanap nila ang pinaglibingan ng mga litrato nila na imposible namang makita. Hayaan na lang po natin kung wala talagang lunas ang sakit namin. Tatanggapin na lang namin na karma na ito sa amin. Hindi dapat kami nanakit ang damdamin ng inosenteng tao. May kasalanan din kasi ko sa nangyari. Pinilit-pilit pa kasi kitang hiwalayan si Belinda Kung makiusap kaya tayo sa kanya. Malabo na yan, Nay. Balita ko, lumipat na sila ng bahay ng pamilya niya. Ibig sabihin lang nun, ayaw na niya akong makita pa. Dahil sa paghahangad ko ng maginhawang buhay, ito naman ang naging kapalit sa atin. Naaawa ako kay Bunso. Nakatapos nga siya ng pag-aaral. Habang buhay naman niya akong papasanin. Sana lang, huwag siyang magsawa na tulungan tayo. Utang niya sa'yo kung bakit siya nakapagtapos. Hindi niya tayo tatalikuran. Sana mapatawad ako ni Belinda. Pinagsisisihan na namin ni Ira ang ginawa namin. Hindi ako susuko na hanapin si Belinda para makahingi rin ng kapatawaran sa kanya. Sana lang huwag niyang ipagkait sa akin na makita ang apo ko. Lumipat na kami sa bayan kung saan malapit sa lahat. May trabaho na rin ako sa isang antique shop. Maayos naman ang trabaho ko sa ngayon at higit sa lahat nakakasama ko pa ang anak ko. Lagi pa rin kami nagkukumustahan ni Ate Norma. Pero hindi na namin napag-uusapan ang ginawa namin. Tama lang na ibaon na yun sa limot. Wala na rin naman akong balita kina Gary at Ira. Isang araw hindi ko akalain na magkukrus muli ang landas namin ng nanay ni Gary. Parang tumanda ang itsura niya. Iiwas sana ako pero hinarangan niya ang daraanan ko. Kahit nagmamadali ako, pinagbigyan ko pa rin siya na kausapin ako. Maraming salamat at pumayag ka na kausapin ako. Nagmamadali po kasi ako, kaya sabihin niyo na ang kailangan niyo sa akin. Kumusta na ang apo ko? Maayos naman po siya, yun lang po ba? Belinda, patawarin mo sana ako. Kami ng anak ko at ni Ira. Nagdurusa na sila dahil sa ginawa nila sa'yo. Pasensya na po pero wala na akong pakialam sa kanila. Masaya na po ako sa buhay namin ngayon. Sa loob ng ilang taon, naging mabuti pa rin sa amin ang Panginoon. Yung sinasabi niyo na hindi ko kayang buhayin ang anak ko, nagkakamali po kayo. Naitataguyod ko pong mag-isa ang anak ko na walang tulong sa inyo. Patawarin mo ko kung minaliit kita noon. Matagal ko nang pinagsisisihan ng lahat. Sana balang araw mapatawad mo kami. Hindi po ako madamot. Pero hayaan niyo na panahon na lang ang makakapagsabi kung kailan ko kayo mapapatawad. Sige po, maiwan ko na kayo. Siya nga kaya ang nagpakulam sa dalawa. Mas maaliwala sa mukha niya ngayon. Tama nga siya. Masaya na siya ngayon habang nagdurusa pa rin ang anak ko at si Ira. May natitira pa rin galit sa puso ko para sa nanay ni Gary. Pero tao lang ako na nasaktan nila at nagtanim ng sama ng loob. Sa mata ng Diyos, isang kasalanan ng gumante. Pero handa akong tanggapin ang kaparusahan ko dahil nagkasala ako. Ang paghihigante walang maidudulot na mabuti sa kapwa at sa sarili. Pero dahil nabulag ako sa galit, nakagawa ko ng malaking kasalanan.
Hindi ko hinihikayat ang kapwa ko na gayahin ninyo ang ginawa ko. Mas piliin nyo pa rin magpatawad ganong mang kalaki ang naging kasalanan sa inyo. Ang tunay na kaligayahan ay ang marunong magpatawad at magpakumbaba. Maraming salamat, Miss Gwen, sa pagbasa ng aking kwento. Mabuhay ang inyong channel. Wakas.